So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison tayo ulit ng mga pwede nating ma-purchase na iPhone sa Green Hills. So ang topic natin is the iPhone XR versus the iPhone X. Ano kaya ang perfect na pwede natin mabili, lalo na itong dalawang smartphone na to ay budget friendly na lang? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Ang topic nga natin today is the iPhone XR and the iPhone X. So, itong dalawang smartphone na to ay magkasunod na na-release dito. Siyempre, mas nauna ang iPhone X dahil si iPhone X ang first ever full screen display ni iPhone with Face ID. So, si iPhone X ay na-release noong year 2017. So, si iPhone X ay 7 years na nalabas. Si iPhone XR ay siya yung ni-release next year with na siya yung base model siya ng 10 series, ng 10s series nga. So, si iPhone XR nga ay na-release noong year 2018. Siya yung pinakamura, kumbaga, sa lineup ng mga 10s. Kasi, meron tayong 10s, 10s Max. Tapos, siya yung pinakamura 10R with full screen display na rin or yung merong notch display. Kaya, maganda sila i-compare dahil hindi sila nagkakalayo ngayon ng price. At very affordable na lang ang iPhone XR and iPhone X. Unang-una sa mga tayo bibili ng mga legit iPhones, wala na iba kundi sa mga ino-offer nating shop, CMB Gadgets kay Ate Mayet, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. I-check nyo na lang po yung mga links sa mga Facebook pages sila kung interested kayo mag-purchase ng mga iPhones. At sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang ibibigay ng mga shop na yan. So, ano na muna natin, pag-usapan muna natin yung pricing nila sa Green Hills. So, si iPhone X, makakabili na lang kayo niya ng 64GB for as low as nasa 8,000 to 9,000 pesos. Ang iPhone X 64, 256 naglalaro sa 10,000 pesos. 10,500 to 10,000 ang iPhone X na 256GB. So, very affordable na lang ang iPhone X ngayong 2024. And si iPhone XR, yung 64GB, maglalaro yan sa 9,000 to 11,000 pesos. 128 is nasa 11 to 12. 256, 12 to 13. So, yes, kung mapapansin nyo, mas mahal pa si iPhone XR kasi mas advanced nga siya or mas una siyang na-release dito sa iPhone X. Mas malakas yung chipset niya sa iPhone X. And si iPhone XR ay support pa ng iOS 18 compare sa iPhone X na wala na pong support sa iOS 18 hanggang iOS 16 na lang po itong smartphone na to. So, di hamak na mas okay pa when it comes sa software update si iPhone XR. So, pag-usapan naman natin kung ano ba ang perfect na bilhin ngayong 2024. Kung i-compare mo kasi yung 64GB sila, hindi sila nagkakalayo, to be honest, mga ka-J-Vlog. Yun nga, 8 to 9, tapos 9 to 10. Konting-konti lang ang difference ng iPhone X and iPhone XR. And marami rin akong nakikitang nagde-decide bumili ng iPhone X instead sa iPhone XR. Meron din kasi isang certain feature ng iPhone X na maganda compare sa XR. So, mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. Ano ba ang advantages sila? Siyempre, di hamak nga na mas advanced ng konti si iPhone XR kay iPhone X. Even though siya yung pinaka-base model sa 10s series, siya yung may advance, siya mas advanced siya dito sa iPhone X. Unang-una dyan na maganda is of course the chipset. Apple A12 Bionic chip sa iPhone XR. iPhone X is the Apple A11 Bionic chip. So kung makikita nyo when it comes sa chipset, the Apple A12 Bionic chip still ngayon 2024, napaka-okay pa yan for gaming, nakaka-handle pa yan ng mga games. Ang mga modern games today, nakapaglaro na ako sa iPhone XR ko with Apple A12 Bionic chip, iPad 5th generation with Apple A12 Bionic chip. Okay pa sila mga J-Vlog. Very snappy pa the chipset and of course, supported pa ng latest iOS, kumbaga. Next is the display. 6.1 inches for the iPhone XR, 5.8 inches for the iPhone X. So, sa mga consumers na mahilig sa large display, ayan, meron dito sa iPhone XR. Pero, the iPhone XR is IPS compare sa iPhone X. Ito yung advantage ngayon ng iPhone X na iba mas piniprefer ito
is of course the OLED display. Next mga ka-J-Vlog sa battery, meron lang konting revamp when it comes sa battery ng iPhone XR. 2,900 mAh versus the 2,700 mAh. Nakikita nyo, meron lang konting jump when it comes sa battery, pero hindi naman ganun kalaki. At least, good upgrade yan. Pero when it comes sa mga, marami ako na, syempre, pre-love. Mga pre-love ngayon, karamihan, syempre, degraded na mga battery yan. Expect nyo na yan kasi 7 years or 6 years na to mga smartphones na to. Kaya expect nyo, pag nakakabili kayo ng mga pre-love, lalo na sa ganitong iPhone 10. Sinasabi rin naman sa seller natin sa Green Hills or mga nire-recommend natin seller sa Green Hills na pag meron ng palit na battery, ayan, sinasabi naman nila. Pero don't worry when it comes sa mga palit battery. As long as yung pinalit na battery is all goods, walang problem or maganda naman yung quality. Ganun pa rin naman ang ibibigay performance ng ganun pa rin yan. Gaganda pa rin ang performance sa smartphone nyo. Na-try ko na yan sa iPhone 7 Plus ko na recently ko lang pinalitan ng battery. Original battery niya. Sobrang degraded na talaga. Ang bilis ng malobat pag sinaksak. Pag sinalpak nyo sa charger, pag hinugot nyo, parang ilang minutes lang ang lakas agad mag-degrade or mag-deplete ng battery niya. Pero nung pinalitan natin ng battery, bumalik yung kanyang performance bumalik yung performance niya na parang brand new style, kumbaga, when it comes sa battery performance. Kaya, yon, ulitin ko, when it comes sa battery, as long as maganda yung pinalit na battery, walang problems, ay okay naman po mapalitan ng mga battery ng iPhone. So, yan mga J-Vlog Siyempre, ang mga battery, nagde-degrade yan. Meron pa ako nabasa, once na lumabas na yan sa factory, ng mga smartphones or even the iPhones, nag-i-start na po ma-degrade ang mga battery niyan. Kahit na naka-off yan, kahit brand new yan, nade-degrade na po mga battery niyan basta na lumabas na yan sa factory. Kaya expect nyo na pagtagal talaga ng mga units ay napapalitan po talaga ang battery. Expect nyo na yan mga ka-J-Vlog. Makikita nyo naman may problem yung battery or yung pinalit na battery. Na-experience ko na rin yan sa mga older iPhones ko. Hindi pa ako nag-Green Hills nun. Nagpapalit ako ng battery sa ibang shop before sa ibang mall, kumbaga. Mapapansin yung pangit yung nilagay na battery. Unang-una, ang bilis pa rin malobat. Ganun pa rin yung performance, mabilis malobat. Tapos naglalag siya mga J-Vlog, nag-i-stutter yung scrolling nyo, mabilis siyang mag-overheat. Ganun po yung mga ibang problems or sign na isang problem yung battery nyo. Yung performance ng smartphone nyo bumabagal. Isang sign na yan na battery rin ang problem. So yon, sa mga ni-recommend natin shop, mga ganda po mga batteries nila dyan. Pero don't worry, yung mga palit battery nila dyan is okay naman. Meron silang mga trusted na repairman din sa Green Hills na binibigyan sila ng magandang quality na batteries. And yun, syempre, even yung binili ko kay Mayet nun na iPhone XR is palit battery nun. Hindi ko pa siya kilala nun. Yun yung unang vlog ko sa kanya. Sinabi niya agad sa akin na palit ang battery nun. Pero sinabi niya, don't worry, maganda naman yung pinalit na battery dyan. Ayun, nagtiwala tayo. So far, so good. 85% battery health. Yung iPhone XR, magto 2 years, 1 year and 1 year and 6 months or 7 months na yung iPhone XR na nabili ko kay Met. Hanggang ngayon nasa akin pa rin yun. And so far, so good. Maganda pa rin talaga yung performance ng iPhone XR na yan. Kaya asahan nyo na sa mga older gens iPhone, manage your expectation sa battery. Mabilis silang malobat mga J-Vlog. Kasi syempre, ilang OS update na ang dumaan sa mga yan. Ilang OS updates na rin ang merong mga bagong features na nag-require ng mga battery consumption. Kaya expect nyo na mabilis na silang malobat. Even lalo na tong iPhone X. Pag maglalaro kayo dito, expect nyo few hours lang. Even the iPhone XR din, few hours lang din. Pero when it comes sa casual usage, ayan, tumatagal naman siya. Kataksyon. Yung iba mas piniprefer yung iPhone X dahil ito kasi yung parang memorable sa iPhone when it comes sa mga lineup nila. Kasi ito po yung 10th year anniversary iPhone. The iPhone X. Ito yung first ever na merong notch display, first ever full screen, first ever na may Face ID. Kaya marami piniprefer to compare sa XR. Kasi unang-una yung OLED. OLED is the best dito sa iPhone XR. Mas gusto rin nila yung mas smaller form factor na 5.8 inches. And of course, dual rear camera system kasi yung iPhone X. Yung secondary niya is hindi po ultra-wide camera yun
it's a telephoto lens. Nauso lang yung secondary camera ng iPhone sa mga base model, ultra-wide is sa iPhone 11 na yan, pataas. Pero when it comes sa iPhone XS Max, when it comes sa iPhone 10, ayan, telephoto po yan mga J-Vlog. Single rear camera sa iPhone XR. So, yun. Hopefully, nakatulong itong ating phone comparison na to sa inyo mga J-Vlog kung nagde-decide kayo between the iPhone 10 and the iPhone XR. Sa mga nagtatanong, Lods, ano ba, mag-iPhone 10 ba ako or iPhone XR? Ito, real talk. For me, kung bibili ako ngayong 2024 at mamimili ako dito sa dalawang smartphone na to, I'll go for the iPhone XR. Hands down, XR tayo. Marami talaga mas piniprefer ang iPhone XR. Ngayon, akala nga nung iba, ito natatawa ako, akala nung iba, mas advanced ang iPhone XR compare sa XS and XS Max. Hindi nila alam na ang XS Max ang pinakamaganda sa lineup na yan. Base model lang ang iPhone XR. Marami ako nakikita niya na akala nila yung iPhone XR mas advanced sa mga yan. So, yun, ganyan kasikat ang iPhone XR. Hindi lang siya overhype. Hindi siya overhype eh. Talagang magandang iPhone XR. Even ako, ginagamit ko rin naman iPhone XR before. Noong year 2019, nung lumabas yan, bumili ako ng brand new niya. Ang mahal pa nga ng bili ko sa brand new niyan, 55K. To be honest, maganda talagang iPhone XR, including lalo na sa camera aspect. Ginagamit ko yan for making content, for making videos, montage. Nagpa-vlog nga ako sa Baguio, yan ang gamit ko. Napakaganda, hands down ako sa camera rin ng iPhone XR, even ngayon 2024. Kaya yon, clear winner dito sa ating phone comparison is the iPhone XR. Supported pa siya ng iOS 18, mas advanced ang chipset niya, mas okay performance ang chipset, mas mataas ang battery, and of course, marami kayong color options, kumbaga, dito sa smartphone na to. Ito yung side-by-side comparison ng iPhone XR and iPhone X. So, yan. Di hamak, syempre mas maliit yung iPhone X compared sa XR na 6.1 versus 5.8 inches. Dual rear camera sa iPhone X, single rear camera sa iPhone XR. Ayan, di hamak na mas maliit nga yung X. So, sa right side is parehong nandito yung kanilang power button pero matte aluminum dito sa ating iPhone XR. So, nandito yung SIM tray ng 10 sa XR sa baba. So, taas na wala tayo makikita. Sa left side, pareho nandito yung ring and silent toggle and yung volume rocker. Sa baba naman is lightning port and speaker grills. So, IPS LCD display ang iPhone XR, liquid retina versus OLED display sa iPhone X. So, mas maganda ang display di hamak ng iPhone X dahil OLED siya. So, IPS dito sa iPhone XR. So, for me, mas better yung display ng 10. Camera, ayan. Sa camera, syempre may 0 point. Sa camera, wala pong ultra-wide camera itong iPhone X. Yung iPhone X is telephoto siya. So, meron siyang 2x zoom. Hanggang 10 times digital zoom. Tapos, dito sa iPhone XR is walang naka-indicate eh. Pero may zooming siya. Pero mas yung zoom ng iPhone X. Meron siyang 2 times optical zoom. Pareho lang yung support ng 4K video recording. Pareho sila sa camera. Tingnan mo, slow-mo, time-lapse, portrait, panorama. Ayan. Check natin yung photo quality. Try natin mag-take ng photo. Eto. Take natin yung photo. Parehong 12 megapixel naman pero mas darker yung shade ng iPhone X. So for me, mas maganda yung camera ng iPhone X, mga J-Vlog. Ayan. Mas darker yung pagka-color niya. Front cam. Ayan, sa front cam. For me, mas maganda yung front cam ng XR. Dito. Mas darker kasi yung iPhone X. So, yun lang naman yung camera ng iPhone X and XR. So, yun mga J-Vlog. Ulitin ko, kung interested kayong bumili ng iPhone X and iPhone XR, doon lang tayo bibili sa mga nire-recommend kong shop. CMB Gadgets kay Ate Mayet, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Net, and of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. Again, yung mga Facebook pages sila nasa description box. I-check nyo na lang. Sabihin nyo lang na panood nyo sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount ang bibigay ng mga shop na yan.